templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napaka-espesyal ng araw na ito sa ating mga Katoliko dahil pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen at ang legal na ama ni Jesus Nazareno dito sa lupa. Kaya nga sa gitna ng ating mga ginagawang pagsasakripisyo at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma, ay panandalian tayong humihinto para ipagdiwang at parangalan ang isa sa pinakamasunurin at banal na pinili ng Diyos upang maisakatuparan ang kaniyang gawaing misyon at kaligtasan ng sanlibutan. Alam po ninyo, si San Jose ay nagsimula bilang isang simple at matyagang karpintero sa Galilea. Bagamat pagmasdan ninyo, ang ating ebanghelyo hindi nagtala ng anumang mga salita na maaaring sinabi at binanggit ni San Jose ang paglalarawan sa kaniyang katahimikan ay nagbigay daan sa atin upang makilala natin ang kaniyang pagkatao. Si San Jose ay matuwid, masunurin, may dalisay na puso, mapagkumbaba, mabuting asawa, at higit sa lahat,
tagapagtanggol at tagapag-alaga ng tagapagligtas nating si Jesus at ng mahal na Birheng Maria. Kaya, kung inyong mapapansin, naranasan din po ni San Jose ang mga pagsubok sa buhay na nararanasan nating lahat. Ngunit, namuhay siya bilang isang tunay na huwaran. Si San Jose, isang taong nagtataglay ng hindi matitinag na pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang una at pangunahin higit sa lahat sa buhay ni San Jose. Sa madaling salita, siya ay isang matuwid na tao. Dahil dito, nagsilbi siyang napakagandang huwaran at inspirasyon sa ating lahat. Si San Jose, isang taong marunong kumilos at marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya kailanman kinuwestiyon kung anumang sinabi o iniutos sa kanya ng Diyos. Isinagawa niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan o pagkaantala. Ang kaniyang tugon, agad-agad at gagawin niya sa paraang nais ng Diyos gawin. Si San Jose, tunay na masunurin sa ating Panginoon. Mayroon pong 4 na panaginip na naitala sa ating ebanghelyo na nauukol sa Kanya. At sa lahat ng ito, si San Jose hindi nag-alinlangan. Ibig sabihin, may pusong handang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Sa lahat ng ito, si San Jose hindi nagtanong sa Diyos dahil ang kaniyang buhay ay isang buhay ng pagsunod. Uulitin ko po, ang buhay ni San Jose ay isang buhay ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman hindi katakatakang binigyan ni Pope St. John Paul II ng titulong Guardian of the Redeemer. Paulit-ulit ipinakita ni San Jose ang kaniyang hindi natitinag na pangako sa kaniyang tungkulin bilang tagapag-alaga at tagapagtanggol ni Jesus Nazareno at ni Maria. Ang kaniyang buhay, ginugol niya sa paglilingkod kay Jesus at Maria. Pinoprotektahan niya ang kaniyang banal na pag-anak at inialay niya ang kaniyang buhay para kay Jesus. Tunay nga pong wagas ang puso ni San Jose. Kagaya ni Maria na ating ina, si San Jose din ay ating ama. Makakalapit tayo sa kanya sa gitna ng matinding unos at pangangailangan natin sa buhay. Katulad ni San Jose, naway maging inspirasyon din natin siya upang sa katahimikan ng ating mga puso, tayo rin makasunod sa lahat ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.